Kasabay naman ang state visit ni US President Barack Obama sa bansa, opisyal nang tinanggal ang Pilipinas sa Special 301 watch list ng United States Trade Representative. Ibig sabihin nito, kinikilala ng Amerika ang positibong kontribusyon ng Pilipinas sa intellectual property rights, gaya na lamang po ng patuloy na operasyon laban sa mga peking paninda. Live mula naman sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Kung narito yung ilan sa mga kinumpiskang DVD ng pamahalaan. Yung kulay blue yung likuran, yung mas mababa yung klase. At yung kulay gold, ito yung medyo class A. At nakatutok yung pamahalaan sa pagsugpo sa piracy at nagkakaroon na raw ito ng bunga. Narito ang ulat. Sako-sako ang nakatambak ng mga piniratang DVD at Blu-ray sa opisina ng Optical Media Board. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad sa pagkumpiska ng mga pekeng paninda. At ang mga hakbang na ito, isa sa mga dahilan kaya natanggal na ang Pilipinas sa Special 301 Watch List ng Estados Unidos. Mahigit isang dekada rin tayong nasa listahang ito dahil hindi raw sapat noon ang proteksyon ng intellectual property rights sa Pilipinas. Economy-wise, uunlad ng ating bansa, magtitiwala sa atin ng iba-ibang mga pangalan, mga name brands na mga napapirate dati dito sa Pilipinas, no? Pati na rin sa mga pelikula, yung optical, no? Nabawasan ng malaki, no? That's why if you notice, Quiapo was taken out of the capital city of ng piracy, and it was taken out, and we still go there and do our operations. Batid ng mga otoridad na may mga nagtitinda pa rin ng pirated DVD at Blu-ray. Kaya bukod sa pagkumpiska, nakikipagdialogo rin sila sa mga nagtitinda. Pero bahagi lang ang OMB ng National Committee on Intellectual Property Rights. Binubuo rin ito ng PNP, NBI, DOJ, IPO at Customs. Kaya hindi lang puro pekeng DVD ang binabantayan nila. Yung intellectual property, more or less tatlong sinasakop yan. Yung unang patent. Yung mga patent, yung mga invention, yung mga utility model, industrial design. Yung pangalawa, yung trademark, yung mga tatak. Yung mga peke na damit, peke na sapatos, peke na makeup, yun ang nako-cover ng trademark. And yung pangatlo, yung copyright yung sinasabi. So ano yung copyright? Music, film, libro, or sculpture. Ayon sa IPO, ang pinakamataas na parusa para sa copyright infringement dito sa Pilipinas ay multa hanggang 1.5 million pesos at pagkakakulong na hanggang 6 na taon. Sa mga mahilig naman mag-download ng digital content tulad ng mga pelikula at musika, hinay-hinay lang. Kung halimbawa, pinasa mo sa ibang tao na hindi ka naman authorized at naapektuhan yung merkado ng isang bagay, ano na yan? Medyo masasabi natin na tagilid na yan. Kung hindi nila ma-extend? Yes. Eventually, yes. Connie, kung mapapansin natin, yung mga Hollywood blockbuster unang pinapalabas sa Pilipinas, tulad ng Captain America, The Avengers, siguro a week before ito ipalabas sa Amerika, isang indikasyon daw na may tiwala rito sa Pilipinas na hindi magkakaroon ng mga bootleg copies na mape-preempt din dun sa Amerika. Connie? Pero Bam, kasi nabanggit na kanina na in terms of economy, magkakaroon ito ng long-term impact, ano? Yung pagkakatanggal natin dito sa watch list na ito. Pero yun sa mga binanggit mo kanina na mga parusa, no? Na mabibigat, meron na ba talaga tayo na parusahan ayon sa OMB na mga malalaki, ng mga big fish, ika nga? As of big fish, may patuloy kasing mga sinasampang kaso, yung OMB and yung entire committee ng intellectual property rights on may a few convictions here and there sa ibang mga probinsya. Pero hindi siguro pa yung headline grabbing sort na yung mga malawakang sindikato na level. Pero as of now, continuous naman ang kanilang pursuit, and we're expecting results na rin din in a few time. Alright, congratulations dapat yan sa OMB, no? Maraming salamat din sa iyo, Bam Alegre.